Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. So, ang ganda po ng ating topic ngayon kasi alam mo ba na si Pope Francis meron siyang 10 quotes, no? Yun yung mga kilalang quotes, yung parang favorite quotes na nakuha, na pick up nung World Meeting of Families. Syempre, hindi natin to palalampasin kasi alam naman natin na love natin ang Amoris Laetitia, na it's all about family. Yes. 'Di ba? So, kaya naman ang title natin, Himala. Oh, may himala talagang nangyayari. Himala? Yan. Ang himala, hindi lang sa mga malalaking event. Yes, kaya nga sa maliliit na Sa bagay maliliit, nakita mo. nandun din siya. Yes. Sabi, doon sa mga maliliit na himala, mahirap makita because ano siya, parang hindi napapansin. Yes. Pero sabi ni Pope Francis, yung maliliit na nangyayari sa pamilya is a miracle. Yes. So, umpisahan nating basahin kung ano ba itong himala na sinasabi. Okay? So, 10 ito, pero kunin lang muna natin, pick upin muna natin yung isa. Okay. So, ito ang sabi. Okay? Jesus encourages these little loving gestures as signs of His presence in the world. Jesus tells us not to hold back these little miracles. Instead, He wants us to encourage them, to spread them. He asks us to go through life, our everyday life, encouraging all these little signs of love as signs of His own living and active presence in our world. Hindi ko lang minsan maintindihan yung sinabi sa unang paragraph. Sabi, Jesus tells us not to hold back these little miracles. Sino ba naman na mag-hold back sa miracle? Bakit niya sinasabi yon? Not to hold back these little miracles. Sa tingin ko kasi, kung miracle yan, walang mag-hold back dyan. Di ba? Unless hindi nila alam na miracle yun. Baka hindi nila alam dahil masyadong maliit yung hindi napapansin. Hindi nila alam. Na malaki pala ang influensya nun. Pag ginawa nila. And it becomes a miracle kasi na-influensya. Ang tanong, ano ba yung mga little things na yon na sinasabi? Siguro, mag-smile lang. Yan, totoo. Pwede ba yun? Oo, miracle na rin yun? Miracle na rin yun kasi minsan pag yung lalo na family ang pinag-uusapan, pagka kunyari yung bata may problema, no? Tapos alam mo yung miracle na yan, no? Like ngayon na napakinggan ninyo. So aware kayo na yung smile lang pala magiging miracle na kung gawin mo yun sa anak mo. Imbis na sumimangot ka, gagang yung kanyang kaloob. Ano ang ibig sabihin nun? Kaya sa nagiging miracle, meron kang mga pinagdadaanan o naiinis ka sa ginagawa nung anak mo, and yet you were able to smile. Yes. Miracle yun, no? Kasi ang hirap naman mag-smile na naiinis ka o kaya nagagalit ka. Yan. So, dalawang yon. Miracle yon sa part mo na nagawa mo yon. And miracle naman yun doon sa receiver na nakita mong ngumiti siya pero anong ginawa mo? Ngumiti ka lang, di ba? So, it also becomes a miracle.
di ba? Sa reaction ng bata. Oh, So, both ways. oo. So yung small miracles na yun, ibig sabihin, it builds up. So Yes. ibang klase ito, no? Ito yung parang lagi mong ginagawa yon, small miracles, parang mag-create siya ng another small miracle. Mhm. So halimbawa, kahit nagalit ka, you smile, di ba? Pinuri mo pa rin yung kanyang magandang nagawa kahit na nakakainis yung ibang marami mong ginagawa, meron kang konti magandang nagawa, pinuri mo. So that brings about na magre-respond siya with another small miracle. Di ba? Kaya nga sabi ni Pope Francis, ini-encourage niya yon. Huwag nating sabihin na, yun lang. Wala naman yun eh. Wala mang epekto yun eh. Di ba? So, ini-encourage niya yon. Nagawin pa rin natin. Huwag natin baliwalain yun porket akala natin eh walang epekto. Pero actually, it's really himala. Diba? So, isa pa siguro na pwedeng yung maliliit na himala na yan, it's because hindi siya yung minsan mo lang ginawa. But these little things is being done continuously again and again and again. Yes. Kaya nagkakaroon siya ng malaking impact doon sa mga tao na binibigyan mo ng ganyang small miracles. Yan. And then, ang kagandahan din yan, nagiging habit mo na, di ba? So, pag naging habit mo na, lagi mo nang ginagawa sa loob ng pamilya mo, hanggang sa labas, nagagawa mo rin. Nag-spread. Yes. Yun yung sinasabi niya na you encourage them to spread them. Yes. Para Parang automatic yun eh. Di ba meron yan na parang nasanay ka na ginagawa mo yung magandang bagay na yun. Hindi mo na minsan iniisip, no, na lumalabas na talaga yung natural mo na magandang aura o magandang pagtanggap sa mga bagay-bagay. alam mo, naisip ko nga na ang miracle dahil nagagawa mo consistently kahit na ano ang situation. Halimbawa, ang sama ng araw mong yun, puro kamalasan, puro hindi magaganda nangyayari sa buhay mo. And yet, you continuously do that. Tuloy-tuloy na ginagawa mo. Ang isa pa sa mahirap mangyari, kaya miracle din, ang tao naman parang normal lang na nagre-react. Kung ano ang nangyayari sa kapaligiran, normally nagre-react sila depende rin sa nangyayari. Kung negative ang nangyayari, halimbawa, merong lagi nag-aaway doon, para meron kang inuutusan, hindi sumusunod, so ang reaction mo is something negative also. Pero dahil na ikaw ay nagre-react ng positive kahit na negative or hindi maganda yung pinakikita sa iyo, that becomes a miracle. Yes, and then bakit nga ini-encourage ni Jesus yon, no, to do these things? Kasi sabi niya, these are the signs of love, no, na galing kay God. Signs, sabi dito, signs of His own living and active presence in the world. So yung presence ng Panginoon, nararamdaman through you. Kaya gusto niyang i-encourage yun. So yung presence ng ating Panginoon dito sa mundo, yung parang nag-spark, nag-ignite, para tayo ay mag-respond positively. Yes. Di ba? Kaya nga, importante na sana maramdaman natin ang ating Panginoon in every place kung saan tayo nagpupunta. So saan yun? Sa pamilya natin, sa society natin, sa simbahan, sa workplace, kahit saan, you can create the presence of God. Di ba? With this small little miracles. Kahit saan ka makasalimuha. Tama ba yun? Kung sino man yung ma-encounter mo, no, magandang makita niya yung presence ni God sa iyo through these little things, no, na mga magbagay na pwede mong ipakita sa kanila. Alam mo, napakasimpleng pagtuturo yan. Parang madali.
Pero in actuality, hindi Ay, ganun kadali. Minsan tayo uma-attend ng retreat. mm-mm. Sa misa uma-attend tayo. We are always reminded yung ating mga negatibong ginagawa. We are always reminded to be good, to be kind, to be generous, lahat na lang ng kabutihan. Alam na natin yun, aware na tayo ron. And yet, hindi pa rin magawa. Nahihirapan pa rin tayo. You know what's the secret? What's the secret? Oo, it is the grace of God. Yes. Kaya nga, ano ang ginagawa natin sa kapihan? Sabi natin, oh, we are here. Ang mission natin to let our guests feel the presence of our Lord Jesus. Mhm. How? Yung mga maliliit na bagay lang. Di ba? Lahat sila pagka dumating doon, nakangiti lahat. They serve the food kahit sino man sila or sabihin natin na, hindi naman yan parokyano natin . And yet, sabi nung mga nagsiserve doon, para sa lahat po ito na pumupunta rito. Yes. This is the place where we celebrate life, masaya, pagkatapos walang pinipili. Di ba? Maiksi lang ang time, pero this is where you can experience healing, peace in your heart. Yes. At saka, siguro pagka nanggaling ka rito, madali na rin mag-forgive. So, ngayon, dahil sinabi natin, napakasimpleng mga bagay, pagka inisip mo, napakadaling gawin. But because of our nature, because of the world na nandyan, nagiging mahirap. But our Lord is always there to save us para makayanan natin. And you will see that with your small acts of kindness, acts of goodness, with the grace of God, makikita mo yung miracle. Amen. Okay? So yun ang challenge for everyone. Help us to spread this challenge sa lahat ng mga kaibigan natin. Okay ba yan? Okay. So, wag natin kalimutan. Malapit na po mag 7th anniversary ng P-POP. Yan. That will be on November 19. Okay. So, we'll see you again next week. Bye. Bye-bye.